Si Anna Robson, isang napakagandang Russian na pinag-uusapan ngayon sa YouTube dahil sa kanyang nakakaantig na pagkanta ng kahit maputi na ang buko. Kasama si David Dimuzio, isang American, kung paano damang-dama ni Anna ang mga awiting OPM. Narito ang hindi ordinaryong true love ni Anna sa isang Pinoy. Mula sa puso niyang inaawit, From Russia with Love. 6 na buwan pa lang si Anna sa Manila, pero masasabing magaling na siya para sa isang Russian na managalog. Dinala siya ng pag-ibig sa Pilipinas, ang maswerte na kapagpatibok ng kanyang puso, isang Pinoy na nagtatrabaho noon sa Amerika. Kasi international student ako para sa summer lang, 4 months lang sa States. Ako yung nagtatrabaho sa restaurant, then one day, my manager told me like, oh, I have a new employee. She showed up and I was like, oh, wow. I think it was first day and I saw him and I was like, wow, this guy is so charming. Mga kapwa Pinoy, Moroccan, Chinese, American, ang nakasabayan ni Eric na nanligaw kay Anna. Pero pinili ni Anna na makipag-date kay Eric. So marami talaga kami, magkakasama kami, mag-uunahan kami. But syempre, hindi rin nagtagal si Anna sa Amerika. Kinailangan niyang bumalik ng Russia. Kaya't 1 taon ding nagkaroon ng long-distance relationship si Anna at Eric. Hanggang sa nagbakasyon si Eric sa Pilipinas at niyaya niyang magbakasyon din si Anna dito. mom mo ayaw kong pumunta sa Philippines because they don't know ano yung Pilipinas. Oo. Pero they can see that tawag na tawag siya araw-araw. Slowly by slowly, they allowed me to leave Russia and to go here to Philippines. Ang hindi alam ni Anna, may balak na si Eric na mag-propose sa kanya sa Boracay. Pero dahil sadyang romantiko si Eric, ang plano niya, hingin ang oo ni Anna sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng placards habang sila ay nagsuscuba diving. I was reading. I'm like, and it ends, I love you so much. So already like idea, ano susunod. So the next one they're giving me, will you marry me? I was like, I have that thing in my mouth. I cannot breathe. I can't say anything. I was like, what's going on? Yun yung trick. So, hindi siya makakahindi sa akin. Isang pamamanhikan sa Russia ang ginawa ni Eric sa mga magulang ni Anna. Nasundan ito ng kasal sa Amerika at isa pang enggrandeng kasal sa Pilipinas, kung saan ang kanta ni Anna na Kailan para kay Eric na in-upload sa YouTube ay may mahigit 400,000 views na. 18 when we got married, so they were surprised. My mom was surprised, and of course she was heartbroken that she has to let me go. But she was happy that I'm starting a new family, and she just let it be in God's hand. 6 na buwan pa lang ang nakakalipas mula nang nagdesisyon sina Eric at Anna kasama ang kanilang 2 magagandang mga anak na umuwi ng Pilipinas at dito permanenteng manirahan. We have a lot of plans, Siguro yung kid, more kids in a future yun. Yeah, in the future. But for now, siguro we wanna yung career namin. Gusto namin ako maging successful into the business. Siya naman, ako supportado naman kung ano yung gusto niya. Hilig ni Anna ang kumanta ng mga OPM, kaya't ikinuha ni Eric ng private tutor ang kanyang asawa para mas mabilis na matuto ng wika natin. Katas, pakiramdam, sakit, sintomas. At dahil si Eric din ang proud na kumukuha at nagpo-post ng videos ni Anna, siya rin ang naghikayat kay Anna na makipag-ugnayan kay David Dimuzio, isang Amerikanong dito naninirahan na may sariling channel sa YouTube. I can tell that she was very sincere in her love for Filipinos and Filipino music and the culture, and so I think we shared a common sort of belief and common love in that way. Marami pang musikang Pinoy ang gustong matutunan ni Anna para mas lalo niyang maiparating sa lahat. Pilipino ang kanyang hindi ordinaryong true love.
ika'y nakikita. Sana naman magpakilala. Ilang ulit nang nakabangga, aklat ko'y dala'y pinulot mo pa. Di ka pa rin nagpakilala. Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin? Kailan mo ba papapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan uhaplusin ang puso, biting na biting? Kahit anong gawin, lambing, di mo pa rin pansin. At syempre, tawagin natin ang inspirasyon. Yung The love husband of her niya, life. si Eric. Eric, join us My here. glasses. Welcome to Hot TV. Welcome, guys. Eric, join us here. Hello, Anna. Anna and Eric, welcome to Hot TV. Thank you. What a different and unique love story you guys have. And thank you for sharing it with us, of course. Theme song nyo raw itong kantang ito. Kahit na maputi na ang buko, yun ang theme song nyo sa isa't isa. Kanta mo kay Eric. Oo. Yung kahit maputi ng buko yung nasa YouTube, right? Oo. Yes, okay. How's your Tagalog coming along? Kasi I know that he hired a private tutor for you. Magaling ka naman mag-Tagalog? Sa totoo lang, kaibigan ko ito. Hindi private tutor. It's a kaibigan friend. mo. Oo. Okay. So, pero okay naman yung Tagalog mo? It's actually, it's getting better and better every day. It's Okay. not controllable. Oo, kasi 6 months pa lang siya nandito, Oo. pero ang galing niya na magtagalog. At saka yung OPM, parang hindi nahalata, walang accent, wala di ba? nang accent. Paano mo nagawa? Eric, paano yun? Tinutulungan mo ba siya? Tinuturuan mo siya? Paano talaga natuto siya mag-Tagalog? Even the pronunciation. Actually, siya, hilig niya talaga yung yung nakikinig sa Tagalog. So, talagang gusto niya matuto ng Tagalog talaga. Okay. Tapos pag nagpaparinig ako ng mga OPM, talagang sabi niya sa akin, "Uy, pwede bang turo mo sa akin yung tono na yan? Since hindi naman ako magaling kumanta, pinapakita ko na ng mga YouTube videos. Oh, ito, si Regine Velasquez." Yung mga tao talagang linguist by nature eh. So, hindi lang Filipino ang alam mo. Baka may alam ka bang ibang language? Russian, Russia. Aside from Russian. English, what language I like? Yeah. Any. I can sing anything. Oh, Pero okay. Pwede, Tagalog pwede. muna Pero Tagalog, ang masyado melodic. And Yeah. kung when nakikinig ako unang beses sa Kailang at iyong kanta, ano ba yan? Kailangan ko ikaw. Kailangan ko ikaw. I was just fell in love with the melodic and the rhythm of Tagalog songs. It's ibang-iba from English song or Russian song. It's different. Biro mo, 6 months pala nakapag Tagalog na siya. Yung ibang film na taga-showbiz, di ba? Forever na nandito. Iba 10 years na di pa rin Totoo yan, nakita nyo yung mga banyaga, sila pang gustong magsalita ng Filipino. Dapat tayong mga Filipino mismo ang magmahal sa sariling wika. At saka, nakaka-proud dahil ang OPM ay sikat na sikat sa Correct. mga banyaga. Kung pupunta po kayo sa YouTube, ang dami pong mga taga-ibang bansa na kumakanta ng mga awitin natin. So it's something to be proud of. Ibig Yes. sabihin, ang gaganda talaga ng mga nililikhang musika ng ating Ikaw, mga Eric, matanong kita, ano bang nararamdaman mo? How do you Sa aming feel asawa pag kinakantahan ka ni Ana? Oh, I feel like, parang nagme-melt ako. Kinikilig ka? Kinikilig ako. May kilig factor. ang hair mo. Gusto na kitang kulutin, ha? Di ba? Oo, biruin mo, ilan yung manliligaw na kalaban mo? Siyempre, marami. Pero siyempre yung Pinoy charm, yun yung
effective way. Pakisabi ka kung ano yung Pinoy charm na yan. Yung confidence ay paglapit ko pa lang like, hi, my name is Eric. Yun. Alam mo dyan magaling ang Pinoy eh. Yung paporma-porma muna, no? Tsaka pa Simple. jokes. Humor is number one. Humor. Thank you guys so much. Thank you, Anna. Thank you, Eric. And of course, to the keyboardist, Nico, earlier. Thanks for having us. Thank you guys so much for sharing again your love story with us. And good luck with everything. Salamat sa inyong lahat. Hot TV will be right back. Stick with us. Sir? Hot Mix! Kapag nagmamaneho mag-isa, may nararamdaman ka bang kakaiba? Ito ang nakakakilabot na ikwentro ni Riza Sinon. Hindi kasi galing ako nun sa taping. Pagtingin ko sa rear mirror, merong babae sa likod sa passenger seat. Pagtingin ko sa likod ko, wala na siya. Ang mga hindi ordinaryong chismis! Hot Mix!